Makakausap po natin sa pagkakataong ito si Ms. Christine Joy Salamat, ang Information Officer ng National Council for Children's Television o NCCT upang talakayin ang dapat na paraan sa pagbabalita ng nangyaring insidente ng pamamaril sa Zamboanga City. Magandang araw po. Si Angelique Lazo po ito ng PTV Centro Balita. Sa makabatang araw po, Miss Angelique, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Yes po, gaano po ba kahalaga ang maging responsable at sensitibo sa pagbabalita kaugnay ng school shooting incident sa Zamboanga? Yes po, no? Mula po sa NCCT, tulad po na inilabas po namin mensahe o statement po, kamakailan lamang. Napakahalaga po nito dahil sa ganitong insidente, ang mga bata po ang direktang involved o apektado. Kaya habang mahalagang maihatid sa publiko ang tamang impormasyon, kailangan din po nating siguraduhin na hindi natin nadadagdagan ang trauma o pinsalang maaring maranasan po ng bawat ng mga batang involved doon sa insidente. Ang shooting incident po ay sensitibong pangyayari. Kapag hindi po natin naging maingat sa pag-uulat o pagbabahagi ng content, maaari pong ma-expose ang mga bata sa mga graphic images, videos at information po na maaari magdulot sa kanila ng takot, trauma, stigma or other further harm. Kaya po mahalaga magbigay po tayo ng impormasyon, pero hindi dapat isakripisyo po ang privacy, ang dignity at well-being po ng bata para lamang sa views, engagement, or virality. We can inform the public without causing further harm to children. Okay. Ano-ano po ang dapat isaalang-alang sa ganito mga balita? Of course, alam natin na dapat blurred yung mukha, ano? At kung pwede, i-withhold mo na yung mga identities. Ano pa po ang mga dapat bantayan? Yes po, ang NCCT po ay nakikiisa po sa mga paalaala po ng ating mga government agencies tulad po ng Council for the Welfare of Children, andyan po ang DSWD, ang DepEd, pati po ang PCO na narinig po natin kamakailan lang. Una po, dapat nating isaalang-alang ang best interest of the child. Pangalawa, kailangan po nating protektahan ang privacy at identity ng bawat batang involved. Dapat maging maingat po tayo sa mga pagpapakita po ng pangalan, ng mukha, social media accounts, school information at iba pa pong detalye na maaaring magpakilala sa kanila. Pangatlo, kailangan po nating pag-isipan kung kailangan ba talaga pong ipakita o i-share ang graphics na or larawan o video na nakita po natin online. Tanungin po natin ang ating sarili, nakakatulong ba ito sa pag-unawa sa publiko o makakadagdag lamang po sa kapamakan o shock value po sa mga makakita nito. At panghuli, iwasan po natin ang speculation, ang labeling at sensationalism. Sa mga ganito pong sitwasyon, paalala po natin na facts should come before assumption and child's dignity should come before virality. Okay. Ano ang panawagan ninyo sa media, mga content creators at iba pa tungkol sa pagbabalita ng naturang pangyayari? Because ang mainstream media, for the most part, maingat at merong mga mekanismo para mag-self-censor. Pero pagdating sa mga independent content creators, mukhang kulang tayo sa pagbabantay sa kanila. Ano po ang inyong panawagan? Yes po, tama po kayo dyan, Miss Angelique. Panawagan po ng NCCT, again, put children first. And nananawagan po kami muli po sa media, journalists, broadcasters, content creators, sa lahat po ng social media users na maging responsable po tayo at maging sensitibo po tayo sa pag-uulat at pagbabahagi po ng impormasyon tungkol sa mga insidenteng kinasasangkutan ng mga bata. Hindi po ibig sabihin na hindi natin dapat i-report ang pangyayari. Mahalaga po ang role ng media at karapatan ng publiko sa impormasyon. Pero maaring iulat po yung katotohanan or yung nangyayari, hindi na ilalagay sa panganib po ang privacy at dignity ng mga bata. Dahil available lang online ang isang video o larawan, kailangan na po natin itong i-share. Yun po ang ating tandaan. Again, think before you post, think before you click, or think before you share. Paano naman yung nag-share sa mga private accounts nila at hindi pinopost sa mga social media? Let's say, Viber to Viber o Messenger to Messenger. Yan po ba ay pinapayagan din po ninyo? Yes po, siguro po ang pinakang paalaala po natin, muli po sa lahat po ng social media users, hindi lamang sa pag-post po sa page ninyo, maging sa pag-share lang po sa mga group chat or bahagi po nito
sa iba po nating mga kasama, kailangan maalaala po natin yung karapatan ng mga bata. And kaya po patuloy po ang pagsulong po ng NCCT sa Media Information Literacy, and kailangan po paalalahanan po natin at maging equip po ang bawat isa sa atin na maging responsable po tayo ng paggamit ng ating bawat social media accounts. Alright, maraming salamat, Miss Christine Joy Salamat, ang Information Officer ng National Council for Children's Television. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po, ma'am.